can you be so blessed and not be grateful to the Lord? Paano nangyari na pinagpala ka ng Diyos? Paano nangyari na binigyan ka niya ng trabaho? Paano nangyari na binigyan ka niya ng anak? Paano nangyari na hindi ka nauubusan ng pagkain sa refrigerator mo? Paano nangyari na limang beses ka kumakain sa isang araw? Paano nangyari na hindi ka nawawalan ng trabaho and yet you're still ungrateful? How can you receive such blessing from the Lord and still be silent about it? How can you be so blessed and not be vocal about it? You know, every Sunday that we come to church, lagi namin sinasabi sa iyo, let's praise the Lord. Let's give thanks to the Lord. Not to manipulate you to praise, not to manipulate you to give, not to manipulate you to give that thanks to the Lord. Because ang thanksgiving, o ang pumumuhay ng pagpapasalamat, you cannot manufacture it sa buhay ni ba. Hindi kayo, bigay ko sa ito, pasalamatan mo ang Panginoon. You cannot do that. But what we can do is this. When we say praise the Lord, we are reminding you, pinapaalala po namin sa inyo na tignan po ninyo ang inyong buhay. Look at your life and see all the great things that God has done in your life. Na kung paano ka nakarating sa tagpong ito. Na noong 2020, akala mo hindi ka makakasurvive. Noong 2021, takot na takot ka sa second wave ng COVID. Na noong 2022, hirap na hirap kang ibalik yung negosyo mo. Noong 2023, muntik na malugi ito. Pero noong 2024, nandito ka pa rin. At ngayon, September 1 na, Merry Christmas na naman. Mag-Happy New Year na naman tayo. And you're still alive. You're still here. And you're still serving. Is there anybody here na hindi magpapapigil sa ating Panginoon na pasalamatan siya sa lahat ng kanyang kabutihan? Nasaan ang siyam? Inya lang, pag lagi kang inggit, nakapikit talaga. Di ba? Sabi nga, pag inggit, pikit. O talaga, kailangan buksan mo. Ang kalaban ng gratitude, inggit. Ang kalaban ng gratitude, comparison. Masaya ka naman doon sa ulam mo nung nakita mo nag-push yung isa, steak na naman siya. Ako, barbecue steak. Steak. Comparison, narcissism, cynicism, pessimism, lahat na lang. Lahat ng to, hinahadlangan po ang puso mo na makapagpasalamat sa ating Panginoon. This kind of mindset na lagi kang naiinggit, this kind of mindset na lagi po tayo nagkukumpara, is knocking out the gratitude in your heart. Nagkikreate pa yan ng entitlement sa atin. Alam mo, naniniwala po talaga ako. Ako, I'm a strong believer na kapag ang tao entitled, feeling entitled, hindi siya talaga grateful. Kasi kapag hindi ka grateful, parang feeling mo lahat ng mga bagay na meron ka, deserve mo naman kasi pinaghirapan mo eh. For example, nung pre-promote ka, sabi mo sa boss mo, finally boss, 6 months ko nang